Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng DWAR Abante Radio. Okay. 14 minutes ago, mainit-init pa nga post. Nagpulong ng biglaan ngayong Miyerkules ang Judicial and Bar Council at pinagbigyan ang hiling ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na mabigyan pa ng huling pagkakataon upang manatiling kandidato para sa bakanting posisyon ng ombudsman. So yan po ang posto. So GBC binigyan ng second chance si DOJ Secretary Remulla. So, himay-himayin natin, ano? Una nang napabalita last week ata through sa article ng abogado.com.ph na-disqualify na si DOJ Secretary Remulla dahil nga sa nakabinbing kaso niya sa ombudsman. Yon ang balita. Sabi naman ni Secretary Boying, he is not giving up. I am not giving up on my position. So ito na ngayon, Miyerkules ngayon, biglang nag-meeting. Tapos, binigyan ng second chance. So, ano ang ibig sabihin nito? Okay, ito, analysis ko lang Opinion ko lang ito, I might be wrong. Kung binigyan siya ng second chance, ibig sabihin, natanggal na siya. Na yung report ng abogado na sinasabi na disqualify siya, yun na yun. Disqualify. Tinanggal na siya sa list of candidates. I think 17 yung list of candidates. Natanggal siya. Ngayon, dahil, I don't know anong nangyari, nag-follow up pa, nag-appeal, whatever. Nag-meeting, biglaang meeting ang Judicial and Bar Council at napagdesisyonan, bigyan siya ulit ng second chance. Isinama ulit siya bilang kandidato ng ombudsman. Yun ang pagkakaintindi ko dito. So, ibig sabihin, buhay pa ang pag-asa ni Secretary Remulla na posible maging ombudsman. So, ang mga susunod na gagawin, yun na, mag-interview na o vetting process ang tawag. Interview, then pipili na ang GBC ng 3 nominees, isubmit sa Pangulo para doon mamili ang Pangulo out of the 3 names na isubmit. So, ano sa tingin nyo? May pag-asa ba na maisama si Secretary Remulla sa 3? Kung ako ang inyong tatanungin, kung walang influence, walang tawag-tawag, yung magiging independent lang ang GBC. Hindi sila, walang pressure. Kung sila lang, yung GBC lang, tingin ko, hindi siya maisama. Kasi ang bibigat yung mga makakalaban niya. May isang active na Supreme Court Justice, si Samuel Garland, plus may 2 retired na Supreme Court Justice. Ito pa lang, bigat na yan, So, opinion ko lang ito, ang pinakamalakas, itong 3 Supreme Court Justices. Si Secretary Boying, malayo. Kasi nga, mulat sa poll, sa history ng ombudsman, ang palaging na-appoint dyan, yung galing sa judiciary.
Kaya kung ulitin ko walang nakikialam, walang tawag-tawag, o walang mahirapan si Secretary Boying Rimulya. Yan ang tingin ko. Kaya lang, hindi natin hindi natin maalis yung posibilidad na maisama siya. At kung naisama siya sa shortlist, wala na. Tapos ng boxing. Basta nandun siya sa shortlist, kahit sino ka pa man dyan, active or retired, once na naisama ang pangalan ni Secretary Boying sa shortlist ng GBC, umakyat sa Malacanang, sigurado na yan. Opinion ko lang din ito. I might be wrong. 100% siya ang pipiliin na ombudsman ng presidente. Bakit? Alam nyo na. Hindi na kailangang i-detalye. Magbasa na lang tayo sa mga comments. Okay, comments. Chris Agustin, basta lahat ng nangyayari ngayong Marcos administration, puro scripted na lahat. Yas Ludi, huwag na yan pagbigyan. Hindi, pinagbigyan na Logie Villanueva, ha, huwag nyo na yan pagbigyan. Alam nyo na ang... Hindi, napagbigyan na. Archie Moreno, talagang alam na ang nangyayari. Yun na. Something is... na. Bruce Andales, grabe na talaga. Assumption Anthony, kapag nag-apply tayo ng work, wala nang second chance if na fail na. Nako, lalo pa may mga record ng anak niya mismo. Romeo Repuela, bakit binigyan? Tinawagan naman kayo ni Martin o ni President? Nagtatanong lang ito. Dre Sanyara, pagkalaban na disqualified di na makamotion, pero pag pro ngagba pinagbibigyan. Something is smelling. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang natagaan o gyero nga mag-atop na siya karon. O gumana gyud ang pag-atop ni Kuya. So makita gid nimo nga nahuman na sa iyang balay. So nindot na gid kay ang balay ni Kuya kay nahuman na siya og balay nakigpuyo lang ni siya sa iyang ginikanan o mo ni ang iyang gikuanan sa iyang balay. So karon Kuya, human naman gid ni imong balay. So unsa imong masulti nga nakahuman na gid ka sa inyong balay? O pila na ka tuig ang imong pakigpuyo sa imong ginikanan kay nakipagpuyo man lang ka? Ako, daw ang pasalamat din ani ko kay ako di ko makatukod ani kung kuan kay ako gapunan ako sa ako ugangan og kuan to gimana. So 5 na ka tuig Kuya. So na kay anak Kuya? Wala pa. Wala pa mo'y anak. Ako pasalamat ko sa Ginoo kay ako salamat kay sa Ginoo og makakita sa video dayon. Tungod sa mong kalisod, di kini makagbalay kung dili tungod aning unyon. Nabag yun. Kay Nagpasalamat gyud mo nga natagaan mo gyero. nagpasalamat din sa hero kay
kung di tungod sa ila di gid makagbalay gid ay kay ang paling kamot ko tubro gid sa kaog gid para sa pamilya. Oo, so maayo na kayo na ang inyong kuan. Nakaatop na gyud mo. Sige. Salamat. Sige kuya, salamat po.